We can use the same products, but we have different results. Bakit? When it comes to a glow up, there are many factors that come at play. First is genetics. Genetics compromises, for me, at least 40% of your glow up. Iba na talaga pag pinanganak ng maganda. Okay? It's easier for you. Okay? Second is habits, which is 60%. Okay? Do you have good habits? Do you have a good lifestyle? Um, Nagpupuyat ka ba? Naninigarilyo ka ba? Okay? Consistent ka ba sa skincare mo? Ikaw ba yung tipo ng tao na consistent ka mag-exercise? Okay. So, part yan ng habits. Okay. Kasi, hindi mo nabibili yan. Okay. We can use the same brand. O kahit eksakto lahat, mula skincare hanggang sa supplement, eksakto lahat. Pero yung genetics at saka habits, part kasi yan ng ano, ng makaka-apekto talaga yan sa result ng glow up. Kaya iba-iba tayo ng resulta. Madaling mag-glow up kapag nasa mood ka, kapag wala kang problema, madaling maging glowing kapag umaayon ng panahon sa'yo. Pero paano kung hindi? Kasi ang buhay, taas-baba yan. Hindi ka laging nasa baba, hindi ka laging nasa taas. So, may strategy ba kayo kung paano nyo i-maintain ang beauty kahit na nasa baba ka ng buhay? Kasi sinasabi ko sa inyo, kahit ako mismo, hindi naman ako laging nasa taas. Okay? Hindi rin ako laging nasa gitna or di laging nasa baba. Ang buhay iikot yan. Okay? So, paano ka magiging glowing consistently? May mga tao, glowing lang sila kapag masaya sila. Pero kapag ayan na, ang dami ng problema, ay naubos na ang glow. Halatang-halata na sa mukha, lahat ng problema na meron siya. So, yun ang difference ng mga tao na mayroong eternal glow versus yung mga babae na ano lang, yung glow nila is situational. Meaning, glowing lang sila dahil umaayon sa kanila ang panahon. Eh, alam niyo naman, ang buhay ay weather-weather lang, sabi nga ni Kuya Kim. Alam niyo, ang nagpapaganda sa babae, bukod sa mga products, ay yung disposisyon niya sa buhay. Kasi ang buhay, hindi perfect yan. Ang buhay, may ups and downs yan. Minsan, hindi pa yan nauubos ang problema mo. Hindi mo pa nasusolve yung isang problema, may bago ka na namang problema. Pero yung pagiging positibo, pagiging kalmado, natutunan ko kasi yan. At yan ang isa sa mga nakatulong sa akin sa glow up ko. Kasi guys, honestly, we can be using the same products, but we have different results. Kasi iba-iba din tayo ng disposisyon sa buhay, iba-iba tayo ng disiplina, iba-iba tayo ng lifestyle, iba-iba tayo ng pamamaraan sa pag-handle ng stress. Okay? So, para sa akin kasi, nakatulong sa akin yung very positive kasi ako na tao, kahit na minsan mahirap talaga ang buhay. Kasi kahit ako nagdadaan ako sa hirap ng buhay, guys. Kasi wala namang madali dito sa mundo. Hindi naman madaling mag-affiliate, hindi din madaling magturo. Okay? So, lahat yang nang yan na pagsasabay-sabay ko, pati yung personal development ko, pag-exercise ko. So, hindi siya talaga madali. Pero, sinasabi ko sa sarili ko na kaya mo yan, kaya mong gawin yan. Basta maging happy ka, ngumiti ka pa rin, okay? And maging positibo sa buhay. Kasi kung hindi maganda ang tingin mo sa life, kung very negative, it's gonna show kasi sa itsura mo. Kahit na pinakamahal na collagen pa yung tinitake mo dito sa balat ng lupa. If hindi ka masaya, it's gonna show. Your first form of communication is how you look. Hindi ka pa nagsasalita, hindi mo pa binubuksan ang iyong bibig. You are already being judged for the first seconds about how you look, how you dress, how you smell. Okay? Malinis ka ba? Presentable ka ba? Masyado ka bang sexy manamit? Or are you wearing what kind of clothes? That's the first communication line, how you look. And then once people see how you look, what you say matters next. Yun, yung ginigage ka na based on your personality, based on your character, how you behave. But the first means of communication is always how you look. Napanood ko nga yan kay Shera, sabi niya na ang dami daw nagbabadmouth sa kanya. Pero yung mga nagbabadmouth sa kanya, hindi man lang makapag-ayos ng sarili. Okay? And that's one lesson for everybody, you know. Before you badmouth somebody, before you, mm, before you criticize other people, okay, you must criticize yourself first. Take a good look at how you present yourself. Because how people perceive your message would depend on how you look. Ang daming tao ngayon nagmamanifest, ano, yung I want that car, I want that house, I manifest that handsome, tall spouse. Okay. Pero yung manifest kulang eh, no? Parang ang dali-dali lang pag nagma-manifest ka, no? Pero pag ginagawa mo na, yung hirap ng proseso, pag nandun ka na, ang daming sumusuko, no? Kasi marami talaga, kahit yung mga matitibay na tao, kahit kagaya ko, pumapasok sa utak ko yung sumuko. May times talaga. Kasi yung pagod, yung puyat, yung hindi nakikita ng mga followers kung ano yung hirap talaga ng pag-maintain ng social media accounts, kung gaano yung pagod, okay, kung gaano yung hirap, yung sacrifices involved. And not just maintaining social media accounts. It's with anything in life, okay? Even relationships, you know, yung ang sarap sumuko may times. Okay, pero pag sumagi sa isip mo na pag sumuko ka, anong mangyayari? Wala. Sumuko ka lang. Tapos ang mundo magpapatuloy pa rin, pero ikaw sumuko ka na. So wala ka nang ipagpapatuloy.
Maraming gumi-give up sa glow up kasi hindi naman siya kasing dali ng pagpahid lang ng mga skincare at pag-take lang ng supplements. May proseso kasi siya, parang success. So, meron din yung part sa glow up na kahit anong effort mo, parang walang nangyayari. And yun yung ayaw ayaw ng mga babae kasi syempre gumagastos ka, 'di ba? Tapos naglalaan ka ng oras, tapos hindi ka naman naglo-glow. Okay. But there is that period of time na ginawa mo na lahat, pero parang wala kang nakikitang results. Gano'n din sa success, guys. Hindi naman siya kasing dali ng parang, oh, mag-affiliate marketing ka, mag-VA ka, yayaman ka kaagad. Meron kasi siyang proseso, meron yung time na parang ang haba-haba-haba-haba ng oras na kailangan mo palang gugulin bago ka maging successful. And gano'n din sa glow up, na ang dami-dami mo palang gagastusin, ang dami-dami mo palang failures, trial and error, products na gagamitin bago ka pa mag-glow. Okay. And yun yung part na siguro yun nga, dahil yun ang reason bakit madaming nagi-give up. Kasi hindi naman siya kasi talaga kasing dali ng, um, naririnig natin sa mga podcast or sa mga ano. Kasi kung yung mga tips kasi, nandiyan na nga yan, isang prompt mo nga lang kay ChatGPT, eh. Tanong niyo si ChatGPT, "How to do a glow up?" Ang dami niyang masasabi. Okey. Pero yung gawin mo ng lahat ng yon consistently over a long period of time with ups and downs, I think dun ka masusubok yung character mo. Sometimes rejections are God's protection, okay? Kapag na-reject ka, minsan 'wag mong mamasamain 'yon. Baka naman pinoprotektahan ka lang ni God. Baka merong mas magandang opportunity na nag-aantay sa'yo, okey? Gano'n din kasi sa glow up, okay? Sa glow up kasi sometimes there are products na hindi na natin natutuloy bilhin or hindi na tayo masyadong nagpapabudol kasi merong mas better na product para doon, okay? So 'yun ang natutunan ko sa buhay is sometimes rejection is God's redirection or tinutulungan ka ni God para mapunta ka sa tamang landas. Ngayon na double digit sale, so I'm filming this 3-3 for post tomorrow. Dun mo mare-realize kung gaano kamahal maging isang babae. Imagine mo bilang isang babae, kailangan mo ng skincare, kailangan mo ng facial skincare, ng body skincare, kailangan mo ng mga toiletries, ng outfit, ng makeup, okay? Iba pa dun yung maintenance sa, for example, sa ngipin, okay? Or iba pa yung maintenance sa hair. Ganun kamahal maging isang babae. Kaya ikaw, kung gumagastos ka sa sarili mo, ayus-ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Kasi every time you invest in yourself, dun mo malalaman kung gaano ka-expensive maging isang high maintenance, no. So, gaano ka-expensive i-maintain ang beauty. So, kung gusto mong maging maganda, ganun talaga, gagastos ka talaga. So, makeup and everything, gagastos ka talaga. May dalawang klase ng ganda, yung tiis ganda at tipid ganda. Charot, hindi, joke lang. I mean, meron tayong term na tiis ganda, 'di ba? Yung sometimes meron tayong mga tinitiis para gumanda tayo. Okay, for example, yung high heels. Uy, hindi madaling maglakad ng naka-high heels. Kaya lang 'pag naglalakad ka kasi ng naka-high heels, parang ang sexy-sexy mo, parang ang tangkad mo, especially for people like me na 5'2", okay? 'Pag naka-high heels ako, feeling ko, wow, feeling ko matangkad ako, oh, 'di ba? Ano pa bang example ng tiis ganda? Mag-isip nga kayo mga sisi ko. Ako, when I took glutathione 'no, I started 2 years ago. Sinabi na bawal magpa-araw, okey. Isa 'yun sa ano, kasi nga masasayang yung capsules kung nagpapa-araw ka tapos naka-gluta ka. Kasi sayang yung glow, okey. Ano pa ba? Aside from that is yung sa money, okey. Naku, ang dami kong tiniis para sa pagpapaganda. So, marami akong gustong puntahan kagaya dati. Dati kasi hindi ako ma-invest sa, body care or skincare. More on travel and experiences ako. Although nag-iinvest din naman ako sa skincare dati, pero hindi kagaya ng ngayon na talagang all in ka. Sabi ko, "Naku, ang dami ko na sanang napuntahan." Kung di dahil sa mga pinagche-check out ko, ang dami ko nang napuntahan. So, may mga tinitiis ka, yun yung tinatawag kong sacrifices, guys. The sacrifices. Kasi alam niyo, nakikita niyo dito sa social media, results na lang yan, okay? Ang nakikita dito sa social media ay resulta, okay? Hindi hindi nakikita dito yung hirap sa likod ng camera. Kasi ang proseso kasi, hindi mo yan pinapakita sa ibang tao, pinagdadaanan mo siya. So, ganun ang glow up. Time is money, yun ang totoo. Okay, wala talaga tayong oras. Ako personally, wala akong oras na maaksaya sa isang araw. So, yung productivity ko kailangan i-check ko araw-araw. Yung to-do list ko dapat on point siya palagi. Kaya wala rin akong time mag-doom scrolling or ano. Kasi like, yung sa araw na 'to punong-puno na siya. Okay. So, sabi ko sa sarili ko, okay, I still have 3 PM onwards. So, yung 3 PM onwards ko, meron na akong checklist para dun. Okay, sa gagawin ko sa 3 PM onwards. Kasi maraming tao, hindi nila alam kung saan napupunta yung oras nila. Tapos tatanungin nila, "Ay, saan naubos na yung araw? Saan na napunta yung oras ko?" So, lagi kong I live by the concept these days na time is money, na ang time natin limitado lang siya, it's not unlimited. Sabi nga ni Tito Drew is, "You are running out of time." Okay. Like as an affiliate, hindi naman ako forever na affiliate. So, I'm also running out of time. So, yung oras ko talaga, alam ko kung saan ko siya ilalagay, like affiliate marketing or to give content of value. Okay. Pero I do time audit, which is very, very important.
Yun ang isa sa mga gusto kong i-share sa inyo. So yun, after this video, I'm going to do my workout. And then after my workout, kailangan mag-content na ako in advance. Okay, kasi nga hindi pwede yung real time ako content kasi marami rin akong gagawin na iba bukod sa content creation. Kapag magpapaganda ka, dapat willing kang gumastos continuously. Kasi hindi talaga natatapos ang gastos once you start your glow up, and there are sacrifices for that. Okay? For example, like for me, mahilig ako mag-travel dati. For me to be able to do my glow up, kailangan magbawas ng travel or itigil muna ang travel. Okay? Para mabili ko halos lahat ng products na kailangan kong bilhin. Okay? Kasi hindi naman lahat is free sample. Like, meron mga free sample pero mangilan-ngilan din lang. Okay? So I still need to buy it consistently, continuously. Kasi ang consistency napaka-important niyan, especially sa skincare and sa supplements. Kasi hindi mo talaga makikita yung progress mo if you just use a product for 1 month or 2 months. Lalo na sa collagen, guys. Okay, once nag-start kayo ng collagen, tuloy-tuloy na po yan. Yung pag-take niyo ng collagen, kailangan tuloy-tuloy na po yan. Hindi kayo pwedeng mag-stop. Kasi pag nag-stop kayo, wala na po yung results. Ganun lang siya. Okay? So, kailangan mo financial planning, kailangan mo mag-ipon, kailangan alam mo yung priorities mo. Yun. Kasi hindi siya kasing dali ng sinasabi ko lang, yung parang pinapanood nyo dito sa podcast, parang ang dali-dali lang. Pero honestly, mahirap siya. Pretty girls have pretty friends. Wealthy people have wealthy friends. Anong ang common denominator doon? Law of association and birds of the same feather flock together. Yung law of association kasi is very, very important and very, very powerful. Kasi meron tayong kasabihan, you are the sum of the 5 people you are friends with or closest with. Okay? Or closest to. Okay? Kasi nga, pag maganda ang kaibigan mo, mahahawa ka. Magiging maganda ka din. Okay? Pag mayayaman ang kaibigan mo at hindi ka pa ganun kayaman, mahihila ka din. Yayaman ka din. Okay? Kasi yung mindset, yung energy, yung proximity, nandun yon. Yun ang law of association. Kaya kung titingnan nyo, wealthy people and beautiful people, mapili sila sa kinakausap nila, kinakaibigan nila. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na law of association. Minsan nakakahawa din ng swerte at nakakahawa din ng ganda. So kung magaganda ang kaibigan mo, I'm sure gaganda ka din. At yayaman ka din kung yung mga kaibigan mo mayayaman. Kasi yung mindset nila, mahahawa ka. Important na may pangarap ka bilang isang babae. Sobrang important. Yung wag kang masyadong makontento, manatili kung nasaan ka. Yung gusto mong mag-level up. Pero sa journey kasi ng pagle-level up, guys, maraming sumusuko. Dahil hindi naman kaagad binibigay yung blessings. Kailangan paghirapan mo siya. Okay. Yun ang natutunan ko bilang isang affiliate, isang content creator. Lagi kasi ako nasa background. Honestly, I've always been just in the background. Hindi ako yung laging viral or sikat or ano. Pero the one quality that I have is that I never give up on my dreams. Hindi ko talaga siya sinusukuan. Nagpapatuloy lang talaga ako. Kahit there are times na, ayoko na, nakakapagod. Okay. Kaya lang, pag napagod ka kasi, pwede ka namang magpahinga. Pero magpatuloy ka pa din. Kasi sa hamon ng buhay at sa hamon ng pangarap, ang nagbibigay ng glow sa isang babae is yung hunger niya to succeed. So, I think doon ko rin hinuhugot yung glow ko is yung hunger ko to succeed, to do more in life, to help more people, to have more so that I can do more and help more. Okay? Kasi once na nakontento ka bilang isang babae na, hanggang dito na lang ako, mahirap kang umangat from there. Okay? Kasi susuko ka. Okay? Kaya sometimes, pag nagjo-joke yung mga followers ko na, Mima, mag-love life ka na. Naku, Mima, baka 2050 ka pa mag-love life. Okay? I laugh at their jokes, sinasakyan ko, pero as a woman with dreams kasi, I know my priorities. Alam ko yung priorities ko. Kasi ang opportunities, guys, ay hindi palaging nandyan para sa isang babae. I'm already 41 and ngayon pa lang ako talaga nagsasabi na, ngayon ko pa lang nakukuha yung mga opportunities na ganito. So, ayokong sayangin. Okay? Kasi hindi forever na nandyan yung mga opportunities. Kaya lagi kong pinapaalala sa mga babae na you must know your priorities in life. Dapat alam mo kung ano talagang gusto mong ma-achieve. You must know what you want and go after it. Kasi merong mga babae na kaya nilang tapatan yung sipag mo or kaya nilang higitan yung sipag mo. Kaya kailangan magpatuloy ka pa din.